Mana Pensya, pakiusap kong paunlakan ninyo ako sa aking kahilingan. Kung alam ko lang hindi tutuko ang salapi, sana hindi ko na lang pinahiram si Huli. Hindi pa ba sapat na nagpaalila si Huli sa'yo? Oo nga, ngunit sa sandaling panahon lamang yun. Huwag na po sana kayong tumutol, Mana Pensya, sapagkat ako na magbabayad ng utang ni Huli. Malaya ka na, Huli. Basilio, hindi ko malaman kung paano kita mapapasalamatan. Sapat na makita kita sa Isang bagay na lamang ang problema. Hindi ko malaman kung saan kami titira ni Lolo. O bakit ka napangiti? may laman yan sa tagdang ka na. Yan ang magiging tahanan ninyo. Labis-labis ang kaligayahan ko, Basilio. Ngunit saan ka kumuha ng pera sa lahat ng ito? Huwag kang mag-alala, Huli. Nakapag-ipon ako. Mauuna na ako, Huli. Bukas, babalik ako. Aasahan kitang bukas, Basilio. At maraming salamat ulit. Tama ng mukhaing paaralan. Mag-iisipan pa ang bagay na iyan. Paano po ang kahilingan ng mga estudyante na ang pamahalaan ay magtayo ng isang paaralan ng wikang Kastila? Paaralan ng wikang Kastila? Ano ang palagay niyo sa bagay na iyan, Ginoo? Sa palagay ko'y dapat silang pagbigyan. Pagbigyan? Aba, parang binaliwala niyo ng kapangyarihan namin. Sa oras na tuturuan niyo yan ng Kastila, magiging ingrato ng mga estudyanteng yan. Kung gayon ay, ano ang inaakala niyong dapat gawin, Padre Sibilio? Sabihin niyo, hindi pa panahon para tuparin ang kanilang kahilingan. Ano sila, mga baliw? Magbubunga lamang ito ng himagsikan. Ang namumuno sa kanila ay si Isagani, isang binatang hindi matino at pamangkin na isang paring Indio. Si Macaraig, si Basilio, lahat sila hindi dapat matuto ng wikang Kastila. Ang nararapat lamang sa mga Indio ay sumunod sa ating pinag-uutos. Dapat lamang silang manatili sa kamangmangan. Sa oras na matuto sila ng wikang Kastila, ay magiging kalaban sila ng Diyos at ng Espanya. Kung magkakagayon ba, ay babagsak kayo sa punang pamahalaan? Pagpabukas na natin lahat ng suliranin at tayo'y payapang kumain. Naparito nga pala ang anak na dalaga ni Cagasantales. Palayain daw po ang kanyang lolo na hinuli bilang kapalit sa kanyang amang tulisan. Punyales! Hindi na ba makakain na walang gagambala sa akin? Sa tingin ninyo, ano ang dapat gawin? Pagbigyan na po ninyo ang dalagang iyon, General. Bueno, sabihin sa kalihim na padalhan ng utos ang tiniente ng mga Guardia Sibil na pawalan ang matanda. Bakit wala pa sa Macaraig? Magdiwang tayo mga kaibigan, tagumpay ang ating layunin. Ano ang nangyari, Macaraig? Kanina ay nagkita ka man ni Padre Irene. Isang linggo raw pinagtalunan sa Las Bañas ang ating kahilingan. Nangako si Don Custodio na lulutasin niya ang problema sa loob ng madaling panahon. Si Ginoong Basta, siya ang manananggol ni Don Custodio. Siya ay Pilipino. Kung wala tayong mapala sa pakikipag-usap sa kanya, ay saka natin gawin ang ating gusto sa kanyang mananahi at mananayaw. Mahusay kayo mga Steve. Bakit pa niyong hinahangad ng tuloy yan? Hindi ako narito para sa sariling kagustuhan. Narito ako para sa mga higit na nangangailangan. Pagdating ng panahon na kayo ay tubuan ng uban, sasabihin ninyong ako ay nagbulaan sa inyo. Pagdating ng araw na iyon, at hindi mo pa masabing ako'y nakatulong, bawat puting buhok ay magsisinting tinik. Kaawawang binata, siya ang gumagawa ng kanyang sariling bibitayan. Marami utang. Pero wala bayad, lugi-lugi na. Sayang, nangangailangan pa naman ako ng salapi. Akala ko mababayaran mo na ang utang mo sa akin. Kung 9,000 utang mo sa akin ay gagawin ko na lang. Maraming salamat. Sa isang kondisyon. Kondisyon? Oo, may ilang kahan ng baril na dumating ngayong gabi. Ibig kong itago muna ang iba rito sa iyong tindahan. Wala kang dapat ipangamba, pero walang masamang mangyayari sa iyo. O ano, Macaraig?
May bunga na bang ilalakad natin? Sumangayon ang lupon sa panukala. Binati nila ang nag-aaral dahil pinikita nila ang kanilang pagkauhaw sa karunungan. Kung gayon ay tagumpay tayo. Hindi ka na tagumpay, Pekson, dahil ang panukala ay binigay sa ibang korporasyon. Akala ko pa naman na tagumpay tayo. Yan din ang inaasahan ko. Talagang walang tiyak na bagay sa mundo, Pekson. Kumusta ang may sakit, Basilio? Kayo pala, Ginoong Simon. Masama ang kanyang lagay. Anumang oras ay maaari siyang pumanaw. Makalat na ang lason sa buong niyang katawan. Yung ting nalalason tulad ng Pilipinas. Sa isang hudyat ko, sisiklab ang himagsikan ng mga Pilipino laban sa pamahalaan. Ginoo, noon pa man ay ayaw kong makihalo sa politika. Mamili ka, Basilio. Ang kamatayan o ang maningning na kinabukasan? Saan mo ibig mamalagi? Sa iyong bayan o sa mga mapaniil? Bakit? Nakatitiyak ba kayo ng tagumpay? Hawak ko ang pamahalaan. Marami akong tauhan. Pero ang karamihan sa kanila ay kikilos upang manigante. Pero ano-ano ang gagawin ko? Ikaw ang mamuno sa isang pangkat na mangguhol ang pintuan ng Santa Clara. Kukunin ninyo roon si Maria Clara. Si Maria Clara? Oo, si Maria Clara ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Masisiklabin ko ang himagsikan pagkat yun lamang ang makapagbubukas ng kumbento. Huli na kayo. Huli na ang lahat. At bakit? Ano ang ibig mong sabihin? Dahil patay na si Maria Clara. Patay na! Sinungaling ka! Si Maria Clara ay buhay! Katotohanan ang sinasabi ko. Namatay siyang hindi alam na nabubuhay ako para sa kanya. Ano kaya ang nangyayari doon? Bakit, Tadeo? Anong kaguluhan yan? Kagabi ay may natuklasang paski na masama ang sinasabi. Tila yata ay masaya ka. Oo, natural. Walang pasok. Isang linggong bakasyon. Juanito, ano ba talaga ang tunay nangyari? Aba, ba't ako tinatanong mo? Wala akong kinalaman dyan. Mauna na ako. Isagani, sino bang ulo lang gumawa ng mga pasking iyon? Wala akong pakialam doon. Hindi natin trabaho ang magsiyasat. Ayon sa balitang nasagap ko, si Basilio na lamang daw ang nakakulong. At ang kanyang mga kasamahan? Napakawala na lahat. Tandaan mo, patay na si Kapitan Tiago. Wala nang tatangkilik kay Basilio. Aba huli, kung ayaw mo pumasok, ay umuwi na tayo. Hayaan mo mamatay si Basilio o ipatapon sa ibang bayan. Ginoong Simon, nagkahanap ko sa inyo. Basilio ang pangalan. Pakasakin. Panahon na upang hugasan ng dugo ang mga taong may itim ang budi. Yan ba ang dahilan kung bakit ka nipagkita sa akin ngayon? Handa na akong tumulong sa inyo, Ginoong Simon. Nasa panig mo ang katarungan dahil nasa panig mo ako. Ngayon ay wala na akong iniibig. Wala na mahalaga para sa akin. Isang lampara? Anong kaugnayan nito sa binabalak mo? Sa anong paraan mo yan gagamitin? Yan ang kauli-uli ang sandata. Ngayong gabi, pasasabugin natin sa lahat ng sulok ang kanilang kasamaan. Kailan? At saan niyo yan magagamit? Yan ay ilalagay sa isang kioskong ginawa roon. Pag lumalamlam ang liwanag ito ay tiyak na nagagalawin ang mitsa. Bawat panig ng bahay ay nilagyan ko ng pulburang siyang magbibigay wakas sa mga ganid na naroroon. Dalhin ang mga tulisan sa tindahan ni Quiroga sapagkat doon nakatago ang mga sandata. Gagamitin ang mga tulisan sa pamumuno ni Cabezang Tales. Lahat? Mamayang ikasampo ng gabi ay hintayin mo ko sa tapat ng simbahan ng San Sebastian. Doon ko sasabihin sa iyo ang iba mo pang gagawin. Kayo ang masusunod.
Sa ganap na ikasya mamayang gabi, lumayo ka sa daang anluwagi kung ayaw mong mamatay. Sa handaan palang kasal ni na Juanito at Paulita na idinaraos sa bahay ni Kapitan Tiago magsisimula ang bulok. Pawang matataas na tao ang panauhin. Ginoong Simon, sa palagay mo ba ay kakailanganin ng bagong kasal ang lampara? Hindi naman sila maaaring mamalagi sa dilim, hindi ba? Dinaramdam kong lumisan, subalit ako ay nakipagtipan ngayong gabi sa ibang kaibigan. Hindi ka maaaring pumasok. Wala kang imbitasyon. Kahit na, May kaguluhan bang nangyayari rito? Wala po, Ginoong Simon. Ano ito? Ang nakasulat ay Mene, Tekel, Fares. At ang nakalagda ay Juan Crisostomo Ibarra. Uy, Sagani, anong ginagawa mo dito? Wala. Ibig ko lamang masaksihan ang kaganapan ng aking pagkabigo. Kailangan lisanin natin ang pok nito ngayon din. Bakit? Bakit natatakot ka, Basilio? Anumang oras, sasabog na ang lamparang bigay ni Simon. Imposible! Juan Crisostomo Ibarra? Bakit? Sino si Crisostomo Ibarra? At namumutla kayong lahat. Humigit kumulang ng 10 taon na siyang patay. Lumalamlim na ang liwanag ng ilawan. Habangan ninyo ang minsa! Ang lampara! Habulin ang magnanakaw! Padre Florentino, Simon, anong nangyari sa'yo? Tayo na sa bahay. Padre Florentino, hindi ko malaman kung paano kayo pasasalamatan. Ginong Simon, akala ko po ba ay natutulog kayo? Ako'y nasisiyahan sapagkat sandali na lamang ang paghihirap ko. Diyos ko, anong ibig mo sabihin, Ginong Simon? Ayoko nang maghirap pa, kaya uminom ako ng laso. Ginong Simon, talos ng Diyos na tayo maaaring magkamali, kaya patawarin ka niya. Sa palagay ba ninyo, ay pababayaan niya ang ating bayan? Kung gayon ay bakit ipinagkait niya sa akin ang tagumpay? Marahil ay hindi niya naibigan ang inyong ginagamit na pamamaraan. Bakit ako lamang ang nagduusa? Ginong Simon, huwag mo siyang pinaghihinakutan. Salamat din uli sa inyo na may abutin pa ninyo ang paglaya ng ating bayan. Kaawaan ng Diyos ang mga walang pusong naglihis sa inyong landas. Pag-inuwaran kayo ng mga kabataan na pag-asa ng bayan. Kung kakailanganin ka ng sinuman, sana ay gagamitin ka sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Minabuti pa niya ang Paglaya ng ating bayan. Dumating ang araw, tumigil ang ulan. Butini ang damit ay pinalitan. Kanyang kapanalan ngayon kasama ang natatago sa Yan sa takda ng panahon. Takbalang ko na! Kung wala tayong mapala sa kapag patayan. Sigaw ng mga
ito ni Crisostomo Ibarra. Mula tayo sa Ehipto.